Hey, what's up guys? It's me again, RB Vlogs, at ngayon po pagkagaling natin sa Igorot Stone Kingdom ay ngayon bumabiyahe po tayo papunta sa Tamawan Village. Ito po ay 10 minutes lang daw po ang biyahe, sabi ni Kuya. So bago po tayo makarating doon, ipakilala muna po natin ang ating channel. So let's go! So eto guys, nandito na po tayo sa unahan ng Tamawan Village. Ayan po, ito po isang nayon, barangay o isang tribo na dito po nakatira yung mga katutubo nung unang panahon. Kaya tingnan po natin at pasukin kung anong meron dito sa loob nito. So let's go! Tara! Wizard! Dinandaan, ma'am! Right side down! At kung mapapansin po nyo, ito pong bayawak na nakadikit dito na gawa din po sa simento. Yung pong katawan niya hanggang doon sa dulo, yung buntot niya hanggang doon sa taas ng napakahaba. Hindi ko po alam kung anong simbolo nito. Ayan po, kita nyo hanggang dito. Ayan. At dito po tayo pupunta muna sa Village Gallery at kita nyo naman, nandito po si Apo Wangud ang nasa unahan ng may pinto. Ito po si Apo Wangud, sa hindi po nakakaalam, siya po yung pinakamatandang magmabatok sa buong mundo. Kumbaga, sa salitang Igorot po yun, at sa English po ay tattoo artist. Siya po ay 107 years old na. Pero malakas pa po at hanggang ngayon ay nagtatattoo pa rin. Narito na po tayo sa loob ng Village Gallery at ang mga nakikita po dito ay yung mga activities nila nung panahong una, mga kasuotan at yung kanilang traditional na pagsasayaw at mga handicraft na ginagawa nila dati. So after po nun ay aakyat po tayo ulit ng hagdan at dito po sa bandang kaliwa ay pwede po kayo magpa-drawing, magpa-sketch ng inyong picture, mga ganon. At dito naman po sa bandang kanan ay nandito po mabibili yung mga souvenir at mga remembrance na gusto nyo ditong bilhin. Pagkatapos po nun ay aakyat po ulit ng hagdan at dito po makikita natin ang traditional nilang sayaw ng mga Igorot, ang kanilang Igorot dance ng kanilang tribo. At ngayon naman po ay nandito tayo pupunta sa wishing pond nila na maliit. Dito po ay nagwi-wish daw sa kanilang ito. At ito naman po yung tinatawag nilang Ugnayan Bridge, kung saan yung mga galing dun sa taas ay dito po tumatawid. Pag nagdaga sa gulong pa, babahusan. Dali ka din dyan. Hindi na ako pupunta, may bahay. Ari ang kanilang bahay ng antik, ha? At dito nga po matatagpo natin ang kanilang ancient house kung tawagin. Yung sinaunang kubo-kubo nila ng kanilang tribo. May pangalan pa nga po dito na nakalagay. Siguro po yun ang pangalan ng nakatira dito. At kung mapapansin nyo yan, may mga nakasabit na mga buto na nakalagay nila dyan, parang dekorasyon nila. At ito nga po yung kanilang bahay.
At ngayon nga po ay sisilipin natin ang loob ng kanilang kubo kung ano po ang makikita natin dito. Dahil nga po madilim, siyempre walang ilaw, wala na pong nakatira ngayon dito. Nakikita ko lang po ay may isang banig doon na kung saan doon sila natutulog. At wala na pong iba kung gaano makita dahil nga po madilim. Hindi ko po alam kung meron pang matitira sa kanilang tribo, pero may mga bahay pa po sa bandang papuntang taas. Kaya, pero sa palagay ko po mga moderno na rin yung mga nakatira dito. At ito pong village na ito ay ginawa na lang na parang pasyalan o tourist spot ng mga turistang pumupunta rito. Napakalawak po nito hanggang doon sa taas. At ngayon nga po umpisahan na natin ang pag-akyat at para makita natin kung ano po ang meron doon sa bandang dulo. So tara guys, samahan nyo kami na nakyatin hanggang doon sa taas. Dito pala may nakatira. Kaya lang si CR. Pag nagpatak di husay ka. Meron pala mag-shooting dito. At habang naglalakad nga po, nakita natin ito. Ito po yung lugar kung saan daw po sila nag-meeting o kaya nagpupulong-pulong kapag mayroon silang dapat pagpulungan sa buong tribo. Kaya lang po, yero na po yung bubong dahil nga moderno na. Ni-renovate na nila ito. Pero siguradong nung una po, kugon at mga damo-damo yung bubong nito. At dahil nga po limited lang po ang oras natin dahil may pupuntahan pa po tayong sunod, kaya hanggang dito lang po kami umakyat. At tingin ko po pare-pares na lang din naman yung mga nandun pa sa taas, kaya siguro po next time na lang namin lilibutin. Kaya ito po, bumababa na kami at pabalik na po doon ulit sa entrance kung saan kami pumasok.
At habang naglalakad po ako dito pabalik, napansin ko po itong isang bahay. Ayan po, kumbaga yung parang bubong niya, yung dati pa niyang bubong. At sa pagbaba po natin ay kailangan dahan-dahan tayo dahil nga po malumot ito at medyo madulas na dahil mataglamig pa po, kaya medyo may pag at madulas po ang daan. So kailangan po natin mag-ingat. At dito naman po sa baba ay meron po ditong parang totem o yung parang mga estatwa na kung saan parang dito po sila sumasamba. Dahil dito po yung sa gitna merong pinakang butas, dito po sila sisindi ng apoy, tapos dito po sila parang nananalangin dito sa kanilang parang ginagawang parang Diyos dito. Ayan, ito po yun meron ditong tatlong parang totem kung tawagin yan. At ito nga po yung bata nagpapapicture, takot po siya na lumapit. At ako nga po ay challenge na aking dalawang kasama kung kaya ko daw pong magpapicture dito. So ayan na po, pinagbigyan natin sila. So hanggang dito na lang po ang ating vlog at see you po sa ating next video dahil may pupuntahan po tayong ibang lugar. So thank you for watching. Baboos!